Mainit na pagbati sa iyo. Natutuwa akong makasama ka naman natin ngayon. Kilala kita eh. Ikaw yung taong yung laging awaw sa kaalaman, laging naghahanap ng mga aha moments. Pero ayaw mong nalulunod sa sobrang daming informasyon, di ba? Exactly. Gusto mo ng malinaw at nakakakonekta sa totoong buhay at yan eksakto ang gagawin natin ngayon sa ating masusing pagtatalakay. Ang pagtutuunan natin ng pansin ay isang napakayamang source material. Ang pangalan nito ay Missional Identity Lab na manual. Oo. At yung misyon natin sa usapang ito ay napakaganda. Tuklasin natin kung bakit yung pagbabahagi ng pananampalataya o yung tinatawag nating evangelism ay madalas maramdaman na parang isang napakabigat na obligasyon. Mibigat talaga siya para sa marami. Kasi nga, aalamin natin kung paano yung pagbabago ng pananaw mula sa paggawa o doing patungo sa pagiging o being ay pwedeng baguhin ng lahat ng aspeto ng pang-araw-araw mong buhay. Talagang life-changing yung konsepto. Upang mas madali nating ma-visualize yung magiging takbo ng usapan, gusto kong simulan sa isang napakagandang imahe na ginamit mismo dun sa material natin. Isipin mo yung isang napakalaki at madilim na kuweba. Okay, madilim na kuweba. Sa unang tingin, kapag nasa loob ka, puro dilim lang talaga ang makikita mo. Nakakatakot siya at parang walang buhay. Pero kung titingala ka sa pinakatuktok ng kuweba, may isang maliit na butas kung saan may mga sinag ng liwanag na direktang tumatagos pababa. Ang ganda ng visual na yan. Di ba? At kung saan eksaktong tumatama ang liwanag na iyon, biglang makikita mo yung napakalinaw na tubig at luntiang mga lumot na nabubuhay sa ibabaw ng mga bato. Gagamitin natin itong metapora para sa buong pagtalakay natin. Yung ating tunay na pagkakakilanlan o identity ay madalas nakatago sa dilim ng mga maling akala. At mga personal na takot natin? Tama, pati na yung mga nakasanayang kultura ng simbahan na nagpapabigat sa atin. Ang layunin natin ngayon ay hayaang tumagos ang liwanag upang makita natin kung sino talaga tayo. Okay, himayin natin ito. Simulan natin doon sa nakakalungkot na realidad na nararanasan ng marami. Umamin man tayo o hindi, napakaraming tao na matagal nang nagsisimba ang bumubulong ng mga linyang tulad ng hindi ako gifted para dyan. O kaya trabaho yan ng pastor, sila yung may degree. Totoo, kapag may binanggit na outreach or missions, ang unang reaksyon ay umiwas ng tingin. Sa paglipas ng panahon, ginawa na nating isang departamento o isang programa sa kalendaryo yung misyon. Imbes na makita natin ito bilang mismong kalikasan natin. Paano ba tayo napunta sa sitwasyong ito? Yung misyon ay naging isang kahon na lang na kailangang i-check tuwing may event. Sinasabi sa material natin na ang pinakamalaking hadlang sa pagsasakatuparan ng Great Commission ay hindi yung kultura natin ngayon. Hindi rin ito kakulangan sa estratehiya. Ang pinakaugat ng problema ay yung maling pagkakakilanlan o misplaced identity. Misplaced identity? Oo. Para maintindihan natin ito, kailangan nating balikan yung kasaysayan. Noong unang siglo ng Kristyanismo, hindi naman pumupunta sa mga evangelism seminars ang mga tao. Wala naman yatang seminar noon. Wala talaga. Hindi sila naglihintay ng Missions Month para magbahagi ng ebanghelyo. Nauunawaan nila na sila ay mga taong isinugo, as sent people kumbaga. Wala silang hiwalay na komite para sa misyon dahil ang buong komunidad mismo ang misyon. Ibig sabihin, organic siya. Bahagi siya ng araw-araw na paghinga nila. Kailan naging trabaho ito ng ilan? Aking gusali. At doon nagkaroon ng malalim na division. Nagkaroon ng clergy o mga professional na binabayaran para mangaral, tapos nandyan yung laity o yung ordinaryong miyembro na naging taga-suporta na lang. Na-outsource natin ang ating pangunahing tawag. Napunta sa mga espesyalista habang ang ordinaryong miyembro ay naging audience na lang. Napakalaking trahedya niyan. Marami tayong mga kilalang profesional ngayon na magagaling sa kumpanya nila, mga doktor, mga guro, pero pakiramdam nila underqualified sila pagdating sa pagbabahagi ng ebanghelyo sa sarili nilang opisina.
At dyan eksakto pumapasok yung krisis na sinusubukang lutasin ng lab manual natin. Kapag nakita ng simbahan na bumababa ang partisipasyon sa evangelism, anong ginagawa natin? Nagpapaseminar tayo ulit. Tama, pinipilit nating lutasin sa pamamagitan ng mas maraming programa. Pero ang issue ay hindi kakulangan sa teknik. Ang issue ay alignment. Nakalimutan ng bawat mananampalataya ang kanilang tunay na posisyon. Dito na magiging sobrang kawili-wili ang usapan dahil ang solusyon na inihahain ng manual ay hindi yung pagdagdag ng mga bagong gawain sa na-stress na nating kalendaryo, ibinabalik tayo sa teolohiya ng pagkakakilanlan. Identity before assignment. Oo, yan nga. May binabanggit ang material mula sa 2 Corinto 5:17 hanggang 20 at sa 1 Pedro 2:9. Bago pala tayo pinagawa ng misyon, binigyan muna tayo ng panibagong pagkatao. Napakahalaga niyan. Bago magbigay ng gawain ang Diyos, nagtatatag muna siya ng pagkakakilanlan. Tayo ay tinawag muna bilang bagong nilalang at maharlikang pari bago tayo tinawag na ambassadors. Ginamit ng source natin yung salitang ontology. Medyo malalim na term yan Oo, theological siya pero ang ibig sabihin lang nito, ito yung pinaka-DNA mo. Hindi ito damit na sinusuot mo lang tuwing linggo. Isipin mo yung analohiya sa teksto natin tungkol sa kandila. Yung nakasinding kandila. Oo, ang kandila ay hindi nag-iisip na kailangan kong magliwanag ngayon. Hindi nito kailangang dumaan sa training seminar para maglabas ng liwanag. Nagliliwanag ito dahil iyon ang kalikasan niya. Kaya ang misyon ay hindi task sa kalendaryo. Ito ay isang natural na pag-apaw o overflow ng ating pagkatao. Exactly. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, ang mismong Great Commission sa Mateo 28 ay hindi naman nagsisimula sa utos na humayo kayo. Nagsisimula ito sa pagpapahayag ng autoridad ni Kristo. Ibinigay na sa akin ang lahat ng autoridad sa langit at sa lupa. So hindi natin ginagawa ito dahil takot tayong matalo ang ebanghelyo. Ginagawa natin ito mula sa posisyon ng tagumpay. Mismong tagumpay ng isang hari. Kaya hindi mo mapipigilang magsalita tungkol sa pag-asa mo dahil hindi ito sa pilitan. Nakakabawas ng pressure yan. At nagdadala yan sa atin sa isang nakakagulat na detalye mula sa kasaysayan sa Gawa 8. Nang magkaroon ng matinding pag-uusig matapos patayin si Esteban, ang mga apostol na inaasahan nating mangumuna sa misyon ay nanatili sa Jerusalem. Ang mga ordinaryong mananampalataya, ang nangalat. Sila pa yung nagpakalat ng ebanghelyo? Ang nakakabilib dito ay ipinapakita nito na ang misyon ay pinakamalakas kapag ito ay decentralized. Hindi ito umaasa sa isang malaking gusali o iilang sikat na individual. Wala silang dalang mikropono o PowerPoint presentation noong tumakas sila. Bit-bit lang nila yung pagkakakilanlan nila? Tama. At kung iugnay natin ito sa mga modernong lie-led movements tulad ng mga underground churches at marketplace ministries, parehong pattern ang makikita natin. Lumalago ang ebanghelyo dahil sa mga ordinaryong tao. Tingnan mo si Lydia sa Gawa 16. Yung nagbebenta ng telang lila? Oo, isang negosyante. Hindi niya isinara ang negosyo niya para maging full-time missionary. Ang kanyang negosyo at malaking tahanan ang mismong naging infrastruktura ng kanyang misyon. Ang galing, di ba? Pinapatunayan nito na ang trabaho mo sa opisina ay hindi sagabal sa misyon ng Diyos. Ito mismo ang plataporma mo. Pero kailangan din nating harapin na marami pa rin sa atin ang may takot. Dito pumapasok yung pagbaklas sa mga maling paniniwala o deconstructing false narratives. Maraming nakikinig ngayon ang nag-iisip na wala naman akong regalo dyan o wala akong sapat na alam sa Biblia. Paano kung may magtanong sa akin at mapahiya ako? Papabulaanan ng material natin yan gamit ang bulag na pinagaling sa Juan 9. Wala siyang theological degree nung ininterrogate siya ng mga eksperto sa batas. Ang sinabi lang niya ay dati akong bulag, ngayon ay nakakakita na ako. Ang lakas nun, walang makikipag-debate sa personal na patotoo. Wala talagang makakatalo doon. Ang karanasan mo ay mas makapangyarihan kaysa sa debate. Tapos yung takot naman sa kakayahan na baka ma-reject tayo, dito ipinapaliwanag ng Juan 16 at Gawa 1.8 na ang banal na espiritu ang pangunahing ahente ng misyon. Hindi pala tayo? Hindi tayo ang nagliligtas.
Tinatanggal nito ang matinding bigat at anxiety sa mga balikat natin. Ang misyon ay isang kooperasyon, hindi pamimilit o coercion. Kaya, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Paano natin ilalapit itong magandang teolohiya mula sa laboratorio patungo sa mismong pamumuhay natin araw-araw? Ang practical na aplikasyon dito ay ang pagbuo ng personal mission statement. Ibibigay ko yung halimbawa mula sa source natin. Sige, pakinggan natin yan. Sabi doon, bilang isang ipinagkasundong ambassador ni Kristo, namumuhay ako bilang isang pari sa aking trabaho, nagpapalago ng mga relasyong may integridad at habag, na handang ibahagi ang pag-asa na humuhubog sa aking buhay. Grabe ang ganda niyan. Ikinukonekta nito ng direkta na ang iyong opisina, ang hapagkainan sa inyong bahay, ang pagiging magulang mo ay hindi sagabal. Ito mismo ang iyong itinakdang mission field. At kapag naisapuso mo yan, mababawasan ang takot mo. Magiging natural na lang ang pakikipag-usap mo tungkol sa pananampalataya. Para lagumin ang pangunahing ginsahe natin, ang misyon ay hindi isang event na pupuntahan mo, kundi ang mismong buhay na iyong ginagalawan. Kapag naintindihan mo ang iyong pagkakakilanlan, ang katapatan ay nagiging kusang loob na lang. Inevitable siya, kumbaga. Nagdadala ito sa isang mahalagang tanong. Hinihikayat ko kayong nakikinig na suriin ang inyong sariling buhay. Saang bahagi ng buhay mo ngayon, naiisip mong trabaho ito ng iba? Panahon na para alisin yung paniniwala na kailangan mong maging eksperto para magamit ng Diyos. At bago tayo magpaalam, gusto kong mag-iwan ng isang malalim na kaisipan para pag-isipan mo. Kung totoo na ang banal na espiritu ang nangunguna at naghahanda sa mga puso ng mga tao, paano kung ang mismong mga lugar na tinuturing mong boring, sekular o nakakadistract ay may naka-scheduled na divine appointment pala para sa iyo bukas? Pwedeng sa jeep, sa pila sa kapehan, o sa maingay na opisina. Mismo, hindi ka hinihingian ng perfectong script. Hindi hintay ka lang niyang dumating bilang ikaw. Isang taong alam ang kanyang identity. Maraming salamat sa oras ninyo. Napakagandang usapan nito. Maraming salamat din sa pagsama mo sa isa na namang masusing pagtalakay. Hanggang sa muli, harapin ang bukas ng may bagong pananaw at patuloy na maging liwanag. Paalam!